students. No? Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Bakit po nagkaroon ng 365 mission? In-accept ng DASMA yung challenge ng international to lead the 365 mission o 365 challenge to reach the last least and lost here at DASMA. It's a privilege kasi ang 365 mission po ay global po siya. So, minsan lang po or baka ito na nga yung una at huling magkaroon tayo ng 365 mission. So, hindi natin alam. And then, ito po ay lumilibot sa buong mundo. Pinaka naging challenge sa pag-lead sa akin ng 365 mission, lahat. Lahat po, kasi lahat po ay bago sa akin. Hindi ko alam kung paano mag-raise ng fund. Hindi ko alam kung paano mag-handle ng tao sa mission site mismo. Kung paano makisama sa iba't ibang klaseng ugali ng mga tao, lalo na sa team. And din talagang tatanggalin ka sa comfort zone. Yung impact sa akin ng 365 mission ay napakalaki. Mas nagkaroon po ako ng heart na mag-share ng gospel dito sa DASMA. Binigyan niya ako ng puso mapagkumbaba na walang ibang itataas na pangalan na magaling maliban kay Jesus. Humility. Bakit nga ba ako nag-yes sa hamon ng pagtitim lead? May kanya-kanya tayong tawag ng Panginoon at ito na siguro yung moment na tinawag ako ng Panginoon. It's my privilege na mag-team lead sa Jabez Mission. Nakakakaba dahil it's my first time at wala naman tayong experience sa mga previous na mga leading. Pero si Lord ang bahala nito at sa Kanya ko naman pinagkatiwala ang mission na to. Yung challenge nito, yung nagkaroon ng postponement. Kagather na kami ng almost 70 person and 200 na dispose na mga staff. And then, suddenly, biglang nagkaroon ng postponement. Ang challenge sa amin doon, paano namin yung babalikan? Iisa-isahin namin uli para sabihin, ay ma'am, sorry, medyo nagkaroon po ng konting delay. Praise God dahil natuloy pa rin yung mission na yon. At lahat naman sila nakadalo. Sa Mindoro po, doon ko po nakita yung provision po ni Lord sa missions. Last year pa po nung nag-Mindanao tayo, marami po akong concern kasi lagi po ako sa logistics. Pero doon ko po nakita from Mindanao to Mindoro kung gaano po yung provision ni Lord. Yung hindi mo po maisip na mangyayari is na ipoprovide po ni Lord lahat yung pangangailangan ng mission.
rising, grace never failing, your all-consuming love. Every mission po talaga is challenging siya. Magmula po preparation to yung mission itself at saka yung communication sa region, sa local. Challenge po talaga yon. Iba-iba po yung experience ko sa mission. Pero for this Mindoro, gusto ko pong bigyan yung mga, especially yung mga tribes and yung mga nangangailangan doon sa Mindoro kasi nasalanta din po sila noon ng oil spill. So yun po, yung challenge po doon is paano ko po makapag-come up ng mga donations para po sa mga communities na may mga ganong situation. New mercies rising, grace never failing. Sobrang nakaka-bless po na makasama po siya sa mission. Pinag-pray ko po yun ng sobrang tagal. Very challenging din sa akin to kasi sinabi ko sa Lord, Lord, magkukumit ako sa iyo, Lord. Nang walang-wala ako, nang wala ako sa lahat. Kasi wala akong trabaho, wala akong mapagkukunan ng finances. And then, prayer ko noon na binigay sa akin ni Lord is, commit yourself to the Lord. And then, ayun nga yung dahilan kung bakit ako nakabalik sa WJ na I want to serve again sa Lord. A week pa lang kala ko okay na. Sabi ko, ando na yung heart ko na mag-serve eh. Lord, andito na ako, ready na ako. Pero hindi pala eh. May tinuro sa akin si Lord na yung pupunta ka sa malayo, pero yung pamilya mo hindi mo pa nasya-sharean. Hindi mo pa nababahagian. Masakit pa noon, namatay yung tito ko a week before nung mission. Kaya sobrang bigat sa feeling ko no na mag-go pa ba ako? Hindi na ako pinapayagan ni mama. Kumbaga, pinipigilan ako ng kaaway na mag-push doon sa Pero I asked the Lord na, Lord, kung will mo to Lord, and then kung iaalaw mo to Lord sa akin na makasama ako, ikaw na yung bahala. Pinagkatiwala ko sa Lord, and then the Lord give us sa message na, anak, mag-go ka. Ako nang bahala sa pamilya mo, ako nang bahala magko-comfort sa'yo. And then, before na pumunta sa mission, pinag-pray ko yung pamilya ng tito ko, nasharean ko sila. And then, ayun, sobrang ang gaan sa feeling na magpupunta ka doon ng buong buo, ikaw talaga na, Lord, I want to serve you. If you have the missionary heart, sabi nga sa Missions 101, God is the God of missions. So if you have a missionary heart, yung pagod po is hindi po masyadong maramdaman yun. And yung gastos po is provided po ni Lord yun. And encourage ko po lahat na mag-join ng missions para po makita nyo po yung move ni Lord. Minsan po yung logic po natin bilang tao is nalilimit yung naiisip natin through logic. But if you join missions, yung gastos po, yung pagod po, doon po natin makita kung gaano po mag-move si Lord. Strength in all my weakness. The Negros team, very humbly I'm saying na this is one of the versatile team na nasamahan ko. Yung team composition is talaga, si Lord ang naglagay, hindi ako. I am so blessed, I am so humbled na kahit sabihin mo na half is new, half is seasoned,
sobrang divine appointment yun ni Lord for the Negros team. Wala akong nakita na umayaw, lahat is go and lahat is going further. Forever here around me, yeah. Fear won't hold. The biggest witnessing I've seen sa pagsama ko sa Negros Occidental is blessing the Visayas with a big brother church. It's the Bacolod City. The ocular inspection, the first time pa lang, we see the church, nakikisama lang sila sa ibang church. So ako, ang isipin ko agad, paano yung growth nito? Paglabas mo ng church nila, complex eh. It's a complex of churches. After the mission, there's a follow-up. Nagkaroon agad ng tour of duty. Kaya in years of joining the mission, sabi ko, Lord, ngayon lang ako nakakita ng may tour of duty agad. Mafa-follow up agad sila. Mabe-breakdown agad yung need ng church. Mabe-breakdown agad yung strength and weaknesses nila na makakatulong for their growth. And true enough, nakita natin na this November 18, the Bacolod City will have their own church, a separate church, di ba? Favored and blessed. Fear won't overwhelm your love, and I know you're the king. Pinagpipray ko na talaga to matagal na kasi matagal lang ang volunteer ng WJ since 2017, 2016. Hindi pa ako nakakapag-mission. Kaya syempre naririnig ko yung 1 week mission, ano ginagawa. Parang doon ako nagka-encourage na ipag-pray din to. At after 6 years, nakapag-mission na din ako. Jesus, I will sing your praises forevermore. Ooh. Ang naging challenge ko as a food committee leader, syempre, as a team leader, dapat agahan natin yung gising. Kasi may mga nakakatulong naman tayo doon. Pero syempre, sa atin magsisimula yun. Kasi 1 week yun, talaga, 2 hours lang tulog, 3 hours, ganun. Pero masaya yung ginagawa. At yung menu, syempre. Mahirap yung yung menu pala mahirap talaga. Kasi everyday. Yung gabi pa lang, iniisip mo na kinabukasan. Ginabayan naman tayo ng Lord. Nakita ko naman yung pagkilos niya, yung binigay niyang wisdom. Nakita ko naman yun, naging sensitive naman tayo doon. Forevermore. First of all, sa pinasukan ko na duty ko ngayon na hospital, mag-isa lang ako talaga na duty sa ER, ganyan. So parang hirap talaga na umalis ka kasi ikaw ang kailangan talaga sa hospital ngayon. Parang kaya sabi ko, Lord, sige, iano ko to sa'yo, bibigay ko to sa'yo. Kayo na pong bahala sa lahat. Kaya nung 6-day mission ko sa Negros, ako, parang naging mission mode ako, ganon. Kasi parang nakakatuwa dahil kapag patuloy ka lang nagsisay yes kay Lord, parang siya na yung bahala sa lahat. Tapos parang mas bless kasi ako, sa sarili ko, feeling ko, hindi ako deserve. Kasi parang sabi ko, bago pa lang ako sa WJ, tapos binigyan ako ng Lord ng privilege na mag-serve sa mga people niya. Pero sabi ng Lord sa akin, sige lang, sige lang. Tapos natutuwa ako kasi yung mga tao, nabibless talaga sila. Yung parang mafe-feel mo talaga na kahit ikaw sa sarili mo, nakikita nila, nabibless rin sila sa buhay mo. You see it all, Jesus. I will sing your praises, declare them in the valley, and shout them on. Sabi ko, Lord, grabe yung pinakikita mo sa akin kasi ang sinasabi niya ang ini-impress niya sa akin. Nak, thank you for obeying. Surely you will see different things and surely you will witness great things. And isa to sa mga pinagpapasalamat namin ng buong team. Kasi naging part kami ng Born Again Visayas. Ang sigaw ng team, hindi lang Born Again Negros, it's a Born Again Visayas.
Dahil it can never be a born-again Pilipinas if the Visayas will not be born again. Kaya, ano po, no, ganun na lang yung encouragement ko na pag sumama tayo sa mission, talagang we will give everything. Kaya pala ganun na lang yung pagsubok sa akin na bago ako pumunta dito kasi ganun pala yung harvest time na dadatnan namin doon. At talaga na pipigilan ka talaga ng kaaway kasi may magandang mangyayari sa Visayas. Kaya sabi ko sa Lord, sasama ako whatever it is. I will still do it. Kasi sinabi mo. Forevermore. Ooh, forevermore. Ooh, forevermore. Look into the cross. In my experience, dito sa Agusan Mission, napaka-overwhelmed. Kasi halos makikita mo yung eagerness ng tao, yung determine nila na makarinig ng salita ng Panginoon. So, in the process na mayroon tayong medical and dental, that is the one na nagbibigay sa kanila ng encouragement. So, parang tayo, nabuboost din tayo dahil doon sa pinapakita nila, nadadagdagan din ang confident natin para maging masigasig din tayo sa mission. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. All my praise is yours, I give you glory. Masasabi ko po yung tumatak sa heart ko during that Agusan mission is obedience. Mag-obey kay Lord, mag-obey sa team leader, mag-obey sa sinasabi ng bawat team leader, bawat station. Sinaalala ko nung binaunan ako ng Lord, nung baon-baon ko papunta sa Agusan, is yung Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all this blessing if you obey the Lord your God. And then, talagang nag-strike sa akin yung word ng Lord na yun, na I need to obey. Kasi may mission na, pero may pinapagawa pa siya sa akin personal mission. And I need to obey, even it hurts. No, pero praise the Lord, it's mission accomplished. You have said Si Jesus, nung nandito pa siya sa mundo, yung passion niya to share the gospel, to reach out the poorest of the poor, the least and the last. So, yun din binigay sa atin na commission. In fact, sinasabi nga niya doon sa Mark 16 verse 15, go ye all the nation and preach the gospel. So, naging passion yon. At yun din ang naging passion para sa akin. So, hindi pinag-uusapan dito kung may pera, hindi pinag-uusapan dito yung time mo. Kasi lahat naman, kung sasabihin wala akong time, talagang wala kang time. Pero dahil sa passion mo, lahat posible sa Panginoon. say thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, my praise is yours, I give you glory. And then siguro po, no, masasabi ko po na yes, I will still say yes sa mission. Kasi bakit po, madami po ko sa tayong marireach ng mga tao na kailangan ang Lord, kailangan yung mga gamot kasi
Yung ibang tao po talaga, they cannot afford medicine. And then lalong-lalo at importante po talaga is yung makilala nila si Jesus. Yung tunay na kaya magpagaling sa kanila. Hi WayJ fam, I am Eds Gascon from We Exalt You Jesus Foundation. I am the missions team leader. I would like to say that this year, 2023, we are victorious and successful for the 5 missions that we conducted. Starting off with the 365 mission, Oriental Mindoro mission, Jabez mission, Negros Occidental mission, and last but not the least, the Agusan del Sur mission. With that, I would like to say thank you with all your prayers, support, and help for this mission to be successful and victorious. Hi, I'm Shai. I'm the Training and Development Team Lead. TND major accomplishment for this 2023 is meron po tayong 26 graduates of ASP training and meron din po tayong 4 graduates of C2S 101 and we conducted several missions 101. And this year, also, sinimulan po natin ang pagre-revise ng WayJ Missions Manual. Sarili nating manual. Training and Development Team committed to do more missions, more trainings, maging equip ang ating mga missionaries. And also, we are praying for 2024 na matapos natin ang ating WayJ Missions Manual. We, Training and Development Team, will commit our 200% commitment to train missionaries to be more equipped to go to missions. So hello everyone, ako po si Cindy, ang core ng comms dito sa WayJ Foundation. Well, this year, we were able to reach to more people. Honestly, ang atin pong insight sa Facebook page ay hindi lang sa Pilipinas, but our content has been reaching even outside the Philippines. We're happy on that. Not only that po, we were able to communicate, to document everything. Siyempre, ang dami nating missions this year. And ang dami pong mas nagiging aware ng kahalagahan at ang importansya ng mission. No? Na this is not only a WayJ thing, but it's actually everyone's responsibility to do mission. And we are also so happy because we were able to come up with so many content this year, hoping that this standard will continue to be more and talagang bigger and talagang longer next year. Ito naman po ang commitment ng buong comms team sa WayJ, sa ating beneficiaries and all our partners, that we will continue to do our extra push to reach further next year. Major accomplishments ng sustainability team for this year. We were able to promote po yung WayJ. We also have yung booth natin sa Further. So, na-reintroduce po yung WayJ in a national level. For 2024, ang sustainability team po ng WayJ is fully committed po sa 2024. We will be going further po sa ating mga programs. So we have programs for promotions, may program po tayo sa fundraising. We are also praying na yung Gideon 300 will be launched next year, which will really po support yung gagawin nating missions for the whole year. Our major accomplishments for this year, of course, yung makabalik tayo sa pagmimisyon. And aside from that, another accomplishment is our administrative side. Step by step, we are rebuilding and re-establishing the WayJ Foundation administration. And lastly, we are also starting to empower new leaders and volunteers in the foundation. Our commitment for next year is to give the excellence for the Lord. We dedicate ourselves for the process improvement, identifying ano yung mga aspeto ng foundation, yung kaya nating ma-enhance pa, mabago, maayos ang sistema dahil niniwala tayo na lahat ng ating ginagawa could give glory to the Lord and we would want to give the best and the excellent for the Lord. Kasi nung unang nung 10 or 13 years ago, nakikita ko nagko-commission sa sanctuary, yung mga ating mga volunteers. So back then,
Parang sabi ko, ang astig naman nila, ng mga missionaries. Talagang, tapos yung mga medical doctors, talagang sobrang involved nila. Kasi akala ko yung mga doctors, di ba, parang matataas ang tingin ko sa kanila. Then, fast forward na ngayon na 2022, last year, na-connect ako. So, parang natakpan yung conversation namin, mini conversation namin ni Lord noon na parang gusto kong maging katulad nila. So, nung 2022, na-connect ako gamit yung Project Root Box. Med student pa ako noon. Na-corner na ako ni Lord na yun na nag-attend ng Project Root Fellowships, na-connect ako kay Ate Cindy. Tapos ayun, ito na. Hello, magandang araw. I'm Doc Melody, a dentist from WJ. I started going to the missions ng WJ last 2018. My first medical and dental mission is in COG sa Lawag. And at that time, 2018 until 2020, ang commitment ko sa WJ is just the one-day missions. Nung sumama ako sa WJ na mga medical and dental mission ng 2018 to 2020, pumupunta lang ako doon as a dentist. Per se, parang dadating ako, magbubunot ng ipin, and then, pagkatapos kong gawin yung trabaho ko as a dentist, alis na ako. So, bahala na silang magligpit ng gamit, bahala na silang ayusin lahat. So, andun lang ako just to share my talent. Nandun yung heart ko to serve, pero wala siguro pa yung commitment with the WJ family. And then, after the lockdown, nung sumama ako this year sa 365, so nakita ko yung mga ganap sa kung paano sila mag-arrange ng gamit and everything. So I had the burden na dapat may ayusin. So I had the burden na may kailangan baguhin, lalo pang mapaganda kung paano natin i-serve yung ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong natin. So after the Mindoro mission, the Lord spoke to me, and ayun nga, from the children's ministry ako from 2018, lumipat ako to be officially WJ team member na. Ang sa akin kasi is, why do we have to tap people, medical practitioners, dentists na wala sa congregation natin, samantalang we have a lot of churchgoers, and definitely meron doong medical practitioners, may dentists, may doctors, may optometrists, may mga allied health professionals. So yung burden na nilagay ni Lord sa akin was i-gather yung mga nasa medical field na nasa congregation. Ang aking talagang dream sa WJ is marami pang makonect talaga, lalo ng mga doctors. Yung tipong wala nang problemahin kung sino yung line up sa ganito. Kasi lahat parang, meron ako naisip para dyan, na doktor na sasama. There would come a time na even kami na nasa medical professions would line up para makasama sa missions. There will come a time na sila mismo, makakatch nila yung burden. Sila mismo, they would understand and they would see na mas kagamit-gamit yung talent namin outside of our comfort zone, outside of our clinic, outside of the hospital. Money cannot pay the joy na nakukuha mo kapag alam mo na marami kang natutulungan. Even if nakakapagod siya, the joy of the Lord, ayun yung strength namin eh. Even if like in Agusan, 2 dentist lang kami, so parang wow, sabi ko, Lord, this is exceedingly abundantly beyond my capacity as a dentist. Kasi sa clinic, 3 patient lang. Pagod na ako so magpapahinga na ako. Pero dito, every day, more than 20 patients in a day. Pero nakaya naming 2 ni Doc Wendell. So, there will come a time na hindi lang 2 dentist ang i-deploy ng WJ. Kasi mas maraming dentist, mas maraming doctors, mas marami tayong matutulungan. Dream ko po talaga sa WJ is we will be able to provide more sa mga communities na bibigyan natin. Makikita po natin yung growth ng church after ng mission. Kasi yun po yung goal natin, to help yung mga local churches po sa kanilang growth sa church nila. Ma-help po natin yung mga volunteers, yung mga members nila, and ma-encourage po natin yung local church natin to go further for the Lord. What the Lord impresses me doon sa mission, especially itong Visayas,
is bringing the church sa other church. Kung ano yung best practices ng DASMA. Maging fully equipped lahat ng volunteers, lahat ng members, maging fully equipped tayo sa lahat ng program na meron yung church. Kasi what we see on the next level ng mission, tayong mga missionary, bit-bit natin yun. We are all in one. Hindi lang tayo doon magdadala ng goods as logistic, hindi lang tayo doon magtitreat ng patient as doctors, pero we can connect with them through heart and soul, through that programs. To our WayJ family and to our future WayJ family, yes, of course, we are praying that the Lord will increase our workers, our volunteers, our doctors and dentists who will have the heart in doing missions. And not just in WayJ Foundation, even other ministries, we are encouraging them to be part of the mission, sharing the Word of God to the least, the lost, and the last. And we believe it's not just the beneficiaries who are going to be blessed, but most of all, each missionary will have a blessing, will receive a breakthrough from the Lord through the mission. Ang masasabi ko sa WayJ family, maraming salamat. Nagpapatuloy kayo sa ministeryo at sa gawain ng Panginoon. In the coming year or years, let us continue to set our hope in God. Magtiwala tayo sa Kanya. Alalahanin natin kung gaano siya naging mabuti sa ating buhay. Let us continue to be obedient. And sana may natutunan tayo sa mga nangyari in the past. Kasi para hindi na natin maulit yung ating mga naging pagkakamali. If you still have the time, the opportunity, and the privilege of joining the mission, sama lang po tayo lagi. May mga pagkakataon totoo na napapagod tayo, pero wag tayong mangangayaw, magpatuloy lang tayo para abutin yung mga kapatiran, yung mga individuals, families, and communities na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. And kung aalalahanin nga natin, di ba, walang barriers sa paglilingkod, karamdaman man yan, problema, o mga alalahanin. Lahat yan ay gagawa ng Panginoon para tayo ay makapagpatuloy sa misyon na nilagay niya sa ating puso. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-mission tayo. And let the victory of the Lord be seen wherever we go. Join us in prayer to seek God's provision and blessing for the year 2024. Let us remember that whatever we do it for the glory of the Lord. So, my dear brothers and sisters, God bless and see you in 2024.